So, good day everyone. Our topic for today is Chapter 3, Data Flow Modeling and RTL Expressions. So, punta muna tayo dun sa data flow concept. Pag sinabi nating data flow modeling, this expresses how outputs are derived from inputs. So, discuss natin yung primary construct nung data modeling. So, kung mapapansin natin dun sa first two chapters, nakikita na natin yung word na assign. So, sa example natin, kaya tayo naglalagay ng assign is para ma-read or mabasa na yung primary construct na assign is indication na yung output natin is equals dun sa inassign niya na inputs, which is yung A and B. So, ibig sabihin, meron tayong continuous assignment na every time na ma-read yung word na assign and makita itong Y na output, yung ibig sabihin niya is meron tayong inassign na inputs A at saka B. Then, meron tayong AND gate na ilalagay dito. AND gate. Yan. So, ito, yung output. Then, yung A tsaka yung B, yung magiging assigned inputs. So, this really helps whenever the input signals change. So, the relationship is re-evaluated. So, ibig sabihin, kung, di ba ito, currently, naka-AND gate siya. So, pag nag-change siya into OR gate, madaling ma-re-evaluate yung magiging output. So, that's why very important yung assign output para madali siyang ma-change kapag ka nag-iba yung input signals natin. So, example dito sa 3.3, example ng Boolean expression. So, meron tayong output na F. So, output, lagyan natin, F. Then, inputs is yung A, B, and C. Ngayon, di ba, ang given natin is F is equals to AB plus BC. So, para ma-code natin siya, gamitin natin yung assign na word, which is, ito, yung una nating diniscuss, yung sa data flow concept. So, assign, tapos kung ano yung output, sa case natin, assign F, so F yung output. Then, ano-ano ba yung inputs and expressions within the output? So, dito, meron tayong una is yung A and B. So, A and B. Then, next is yung B and C. So, dalawa. Wait lang. Dapat pala ito is A and not B. So, not B yan. Then, B, C. So, pagka ginawa natin siya sa circuit, so, since alam na natin yung inputs, pwede na natin ilagay A, not B, tapos B and C. Yan. So, unahin natin tong part na to kasi ang gamit nila is AND gate. AND gate. Then, ito, since magkadikit din, AND gate pa din. AND gate. So, drawing natin, si A, tsaka si not B, kailangan nilang magsama. Since AND gate and
AND gate ang gamit. Second naman natin is yung B at saka C. So, si B and C, AND gate ulit, AND gate. Ngayon, paano natin pagsasamahin yung dalawa? Kasi 'di ba meron tayo dito sa assign F is equals to A and not B, tapos B and C. So, paano natin i-combine yung dalawang nakaparenthesis? So, gagamit tayo ng OR gate. So, ito, and itong part na to, gagamit tayo ng OR gate. So, nandyan yung OR gate. Tapos, mag-a-arrive tayo sa output na F. So, ganun siya kapag nag-a-analyze tayo. So, inputs A, not B, B, and C. Then, output is yung letter F. So, ito, important operators pag arithmetic. So, addition, subtraction, multiplication, division, modulus. Then, may mga bitwise din tayo, yung AND, OR, XOR, NOT. Then, sa logical, comparison, shift, and conditional. So, yan yung mga important operators. So, sa 3.5, ito yung tinatawag natin na bitwise versus yung logical operations. So, kung ang given natin is 4B1010, tapos yung para sa B is 4B1100. So, ang bitwise na ginamit dito is, since naka-end, ibig sabihin, ang bitwise na ginamit is AND gate. So, it can produce 1001. So, pag logical AND naman, A, AND B. So, ibig sabihin, it asks whether both ng operands are logically non-zero ba. So, this distinction is important kasi kung papansinin natin, pag bitwise AND, A and B. So, yun. Pag logical AND, A and B. So, yun yung difference nila. Punta tayo dito sa conditional operator. So, 'di ba, ang general form, condition, so expression kapag true, so expression false. So, dalawa yung pwedeng condition, pwedeng expression true or expression false. So, sa example natin, nag-assign tayo kay output Y ng select. Then, B ba or A yung isa-select. So, para magawa natin siya into a circuit, input natin dalawa. Input, so A tsaka B, diba? Tapos, output is letter Y. So, since kailangan nating mag-select kung A ba or B, sa case natin, A is equivalent to 0. Ito yun eh. A is equivalent to 0. Then, B is equivalent to 1. B is equivalent to 1. Oh. So, pagka pipili tayo, nagde-describe tayo ng tinatawag na multiplexer. So, ibig sabihin, may kung ano isa-select natin, ang tawag natin doon is multiplexer bago tayo mag-arrive sa output. So, sa case na to, sa example, A is equivalent to 0 and B is equivalent to 1. So, sa atin, kunyari, sinelect natin tong B, which is 1. So, sa multiplexer or sa mux natin, or yung MUX, ang naging output is yung Y kasi nakapag-select na tayo. Yun yung kailangan kasi natin eh. Ano yung condition na isa-select natin? Expression true or expression false? Pero sa example natin, ba dito sa assign Y, ang sinelect natin A ba or letter B? So sa case natin, B, then nag-proceed na siya sa multiplexer, then nag-arrive na into output.
So, punta tayo sa, i-zoom ko lang. 4-bit adder. Di ba kanina, full adder and half adder. Ngayon, meron na tayong 4-bit adder. So, module natin, ang name is adder 4. So, kasi apat yung ano niya, 4-bit siya. Kaya nilagay nating name is adder 4. So, ganun pa din, magi-insert tayo ng input A and B, then output is sum. Tapos, i-assign natin yung sum. Since yung output is sum, ang condition natin is naka-OR gate tayo. So, plus yon. Inputs natin, inputs A tsaka B. Output is sum. Then, tsaka tayo mag-e-end ng module. So, ito. Why is the sum 5 bits? So, kaya naging 5 bits yung sum dito kasi 'di ba pag kinonvert natin yung 15 plus 15 is equals to 30. Ngayon, 15 plus 15 is equals to 30. So, pag in-add natin sa binary, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 is magiging 5 bits siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 bits siya. So, ito naman yung tinatawag nating concatenation. So, sa concatenation, gumagamit tayo ng bracket. So, 'di ba kung kanina sa 3.7, diretso lang yung pag-assign natin. Wala pa tayong any bracket na nilalagay. Ngayon, sa concatenation, meron na tayong bracket. So, dito, pag nag-assign tayo ng output, ilalagay na rin natin yung cout, then sum. So, dito sa example natin, diba, nag-assign tayo. So, andito na yung cout, tapos kung ano yung output natin. So, sum is equals to A plus B plus Cin. So, if yung sum natin is 4 bits, and yung cout natin is 1 bit, ang magiging itsura niya is, yung cout natin, mas maliit siya. So, cout, di ba 1 bit lang. Ngayon natin. Is 1 bit. So, ito lang yon 1. Samantalang kung yung sum natin or yung output natin is, di ba, sum yon. So, lagyan natin, sum is equivalent to 4 bits. Kaya yun, ang itsura naman, pag ginawa natin to, is mas malaki since 4 bits yung occupied niya. So, sum is equals to 3, 0. Yan. So, 4 bits. Sa replication, ibig sabihin ng replication or yung system Verilog or Verilog, when it comes to replication, pinipermit naman niya yon. So, if, sa example, ang value ng A daw natin is 1. So, A is equals to 1. Ngayon, gusto nating gawin na 4 times yung A. So, pwede nating isulat sa code is, bracket 4, kasi 4 times natin gusto yung A na value. So, ibig sabihin, pag inanalyze natin yan, 4A is equals to 1, 2, 3, 4. Apat na 1. Kasi, ang value ng A is equals to 1. So, kung 4A, magkakaroon tayo ng apat na 1.
So, ito, 3.10 comparator. Meron tayong module comparator 8. So, ibig sabihin, yung input logic natin is A at B pa din. Output logic is yung equal, greater, and less than. So, pag nag-assign tayo ng equal, so, dapat yung nasa gitna ay equal operator. Pag greater than, ito yon. Pag less than is ito. So, kung ano yung operator na inassign natin, yun yung nasa gitna ng mga inputs natin. So, comparator yung example natin dito. So, input logic A and B. Then, output is yung equal, greater than, and less than. Then, end module. So, ito naman sa 3.11, ginagamit natin yung parameterized hardware. So, instead na mag-create tayo ng other 4, 8, 16, and 32, pwede tayong gumawa ng isang parameterized hardware wherein ma-reuse natin yung module na yon kapag create natin. Reusable module that can be created. So, para makagawa tayo ng parameter dun sa module na gagawin natin para hindi na tayo mag-other 4 to 32. So, gagawa tayo ng parameter width. So, dito, ang parameter width natin is 8. So, ito yung yung structure kung paano gumawa ng parameter na hardware. So, sa case natin, module, other number. So, ang parameter width natin ay 8. So, parameter width is equals to 8. Ngayon, i-input natin yung mga logics na kailangan. So, input A and B. Then, ang output logic natin is sum. So, i-assign natin yung sums, di ba? Itong sum, yan yung output natin. Output. Tapos, ang input natin is ito, inputs. Yan. So, i-assign natin para every time na mag-create tayo ng parameterized hardware is nakadepende kung anong width yung nilagay natin. Para hindi na tayo gagawa ng code na pag mag-a-add tayo, other 4, other 8, other 16, para wala na to. So, instead this, gumamit na lang tayo ng parameterized hardware. At mas maganda to gamitin dahil pag malaki na yung kinocode ninyo, mas madali siyang i-edit out kasi hindi siya isa-isa. So, pwede nyo lang nilagyan ng parameter, tapos ano yung mga i-add nyo na inputs, then ano yung output, ayan. So, gagana siya ng ganun. So, ayan, sa case natin, pag nag-instantiation tayo, yung other number, syempre, kung anong width nilagay nyo. So, dito, di ba 8. Ngayon, kunyari nilagay nyo 16. So, lalagay nyo dito 16. So, other 16, yung mga inputs. Then, yung output. Huwag nyo kakalimutan. Output. Yan. So, bakit nga ba natin ginagamit yung parameterized matters? Or bakit nga siya importante or mahalaga? So, kasi si parameterization, ini-improve niya yung pag-reuse natin dun sa mismong crafted na parameterized hardware natin. Wherein, pwede nating i-reuse to sa mga module na create natin. So, yung maintainability, easier kasi papalitan mo lang yung value ng parameter width, tas pwede ka lang mag-add ng mga logic A, B, or kung may other logic ka pa na inputs, then yung output. Scalability, testing, and code consistency. So, very important to, lalo nga sa nabanggit natin kanina, which is kapag masyadong malaki na yung
ginagawa ninyo, mas okay na ito yung gamitin kaysa mag-isa-isa pa kayo ng other natin. Kunyari, other 4, other 8, other 16, 32. So, masyadong mahaba and higher yung chance na magkaroon ng mali. So, modern HDL should increasingly be written as reusable hardware component. So, ayun, dapat pagka nagsusulat tayo or gumagawa tayo ng code, i-aim natin na maging reusable yung hardware component. Wherein, para pag naka-encounter tayo na may ganung part ulit sa kailangan natin na design is, madali lang natin siyang i-copy para ma-implement dun sa other hardware natin. So, for 3.13, yung pag-generate ng construct introduction, pag repeated structural hardware yung i-generate, ito yung code na gagamitin natin. So, genvar I, so generate natin. For I is equals to 0, I, tapos kung ano yung width, then ibigin natin gen n. So, mag-a-assign tayo ng values for input A and B, then yung output natin dito sa dito is yung Y. So, then and generate para ma-stop yung pag-generate niya. So, itong generate construct introduction, ginagawa niya, gine-generate niya yung multiple hardware instances during elaboration. So, meaning, kapag ginagamit natin to, pwede natin siyang magamit into multiple hardware instances. So, ito lang yung structural hardware na pwede nyong gamitin. So, para makapag-construct kayo or makapag-generate kayo. So, take note lang na this is not a software loop executed repeatedly at runtime. So, ayun, kailangan i-code nyo ito mismo, yung format, ayan. And hindi siya na-execute repeatedly. So, during instances lang, ine-elaborate natin or gene-generate natin into multiple hardware. Pero hindi siya nagkakaroon ng software loop execution doon sa runtime. So that ends our chapter 3, data flow modeling and RTL expression. So, ayan, nasa chapter 3 na tayo nung lecture natin.